Hello Capricorn, kamusta kayo? Kamusta po mga Capricorn? So, titignan po natin kung ano ang mga energy ng Capricorn. Thank you nga pala sa pag-subscribe niyo po. Thank you. And then sa magsasubscribe din po, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako dahil tinatangkilik niyo po ang aking video kahit konting minuto po ay pinanonood nyo. Ako po ay lubos na papasalamat sa inyo. Thank you po. And then, titignan po natin kung ano ang mga energy ng mga Capricorn. This is general reading. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung nilaman kung ano ako para sa inyo. At ang ibang hindi ay ipaubaya po natin sa iba. And then, ito nga palang Capricorn ay may nakita ko sa vision na number 9. Siguro ito yung may mga birthday na may mga birthday na number 9. Capricorn number 9. Or pwede rin po to kahit walang number ng 9. Kung ano pa makaresonate sa inyo, kunin niyo po. At yung iba ay, kung hindi naman ay, hayaan nyo na po or bigay niyo po natin sa iba. And then, titignan po natin kung ano ang sinasabi ng universe para sa inyo mga Capricorn. Kung ano ang mensahe ipahatid ni universe sa inyo. So, let's see. Simulan na po natin ang reading ng mga Capricorn. Mensahe po nila. Spirit guide. Ibigay mo po sa akin ang mensahe ng mga Capricorn. Tulungan niyo po ako na bigyan ng mensahe. Oops. Oops. Masyadong madami ito. Balik po natin ito. Ito lang po kukunin natin yung isa kanina. Oh, bakit? Okay. Okay, the bottom of the deck is Page of Cups. So, ang nakikita ko po dito sa mga baraha at ang sinasabi ni universe sa inyo ay ang ilan sa inyo dito siguro napaka stable ng finances niyo po. And then ang ilan sa inyo siguro dito ay may buntis or may mabubuntis.
Then this is abundance family, secured. And then napaka maalaga niyo po sa iyong pamilya. And then masyado kayong hinahangaan ng mga tao dahil sa pag-aalaga niyo sa inyong pamilya at sa iyong sarili. And then kahit siguro kahit buntis ka or mabubuntis ka, inaalagaan mo pa rin yung sarili mo dahil gusto mo kasi magkaroon din ng self-love sa iyong sarili and then sa iyong family. Kaya inaalagaan mo sila and napaka stable po ng iyong finances, and then mayroon ka rin ditong mga siguro may mga mensahe din sa si universe na pumapasok sa dream mo. May mga binibigay sila sa iyo. And then ang ilan din sa inyo ay nakakapag-isip kayo dito ng meron kayong isang lugar na gusto nyong puntahan na gusto mo pang magkaroon ng yung dito sa pagiging pag-iisip mo ng pagkakataon para magkaroon ng isang mas malawak pa na idea or mas malawak pa na action. Gusto mo pumunta ng ibang bansa. Nakakapag-isip ka dito na pumunta ng ibang bansa kasi gusto mo pang magkaroon ng mga yung mga finances na madadagdag pa sa'yo. At gusto mo rin siguro bumili ng sasakyan. Kaya nakakapag-isip ka dito na pumunta ng ibang bansa. Kaya at para rin sa pamilya mo, para masustain mo yung mga pangangailangan ng pamilya mo para sa kanila, para mas madagdagan pa ito yung kanilang needs para sa family mo. And then nakakapag-isip ka rin dito ng maraming idea about sa iyong sarili. Gusto mo pang magkaroon ng magkaroon ng mga idea na mas ikaka-success mo pa or meron kang puputulin dito sa isang sitwasyon na nagpapa-stress na sa'yo. Kumbaga, napapagod ka na dito sa kakaisip. Kaya gusto mo na siyang ikat sa buhay mo or ayaw mo na siyang maging yung papasok sa isipan mo, ayaw mo na siyang maalala para tuloy-tuloy na yung plano mo para sa iyong mga growth, sa iyong mga creative na gagawin. Kasi gusto mo kasi maganda yung takbo niya, smooth. Kaya yung itong bagay na nagpapa-stress sa'yo, ikakat mo na siya. Hindi mo na siya isasama sa'yo sa doon sa pagpunta mo sa ibang bansa or meron kang isang pupuntahan na lugar na gusto mong magkaroon ng financial stability. Ikakat mo na ito dahil nga na nagpapahirap na rin to sa iyong pag-iisip. Kaya kailangan mo na siyang putulin. And then
Oo nga, yun nga, hindi ka kasi dito makawala or lagi mo na lang siya naiisip, bakit, um, bakit ganyan na nangyayari sa buhay mo dahil, um, sinasama mo pa kasi siya, sa buhay mo. Kumbaga, lagi mo siyang iniisip, lagi mo siyang dinadamdam, masyado ka ng nag-overthinking sa kanya. Kaya, hmm, gagawin mo na lang dito, ikaw na lang ang lalayo o ikaw na ang magka-cut sa isang, communication na nagpahirap sa'yo. And then meron ka ditong, gus ang ilan din sa inyo ang ilan din sa inyo ay nagkakaroon kayo dito ng, um, gusto niyong magbigay sa mga alaga niyong hayop, gusto niyo naaalagaan sila, gusto niyo silang mahalin, kumbaga, masyado kayong nakikipag-communicate sa mga animals. Kaya, nagkakaroon ka dito ng, concern sa iyong mga alaga. Ang gusto mo, nabibigyan mo sila ng atensyon, nabibigyan mo sila ng pagmamahal, naaawa ka sa kanila pag, nasasaktan yung mga pets mo, yung mga alaga mo. Kaya, na kaya nakapag-isip ka dito na, kailangan balansehin mo yung mga pagmamahal mo sa pamilya mo, sa pets mo, sa sarili mo. Kaya ano, malaking tulong yung pagbabalanse mo para sa kanila para hindi ka rin nagkakaroon ng um, dagdag na dagdag na iisipin para sa kanila. Kasi, nagkakaroon ka na nandito ng, balancing about situation na nangyayari sa'yo sa buhay mo. Mapag, mapagmahal din po kayo sa iyong mga animals. Masyado di kayo maalaga sa family mo, lahat sa sarili mo. Kaya, binabalanse mo na ito ngayon. Lalo pa, lalo pat meron ka ng ikakat na isang bagay na hindi na nagbibigay sa iyo ng, hindi na nagbibigay sa iyo ng, kahalagahan. Kaya, ang gagawin mo na lang dito ay ikaw na dito mismo ang magka-cut para sa kanila. Kaya yung mga pinaghihirapan mo, unti-unti mo na itong, nakukuha, and napaka-secured ng iyong financial at napaka-independent niyo po. Masyado kayong masipag, talagang pinahalagahan niyo yung mga, kinikita niyong pera. Kasi, alam yung pinaghirapan niyo ito. Nagbubunga na yung mga, iniimpok mo or yung mga dati mong nilagay sa mga investment. Kumbaga unti-unti na itong nag-grow. Kaya, unti-unti ka na rin kumukuha dito or kumukurot sa mga investment mo at mga pinaghirapan mong, business. At binabalanse mo rin ito dahil ayaw mo na magkaroon ng, problema kung sakaling magkakaroon ng isang emergency, dahil ayaw mo na dito ng, magkaroon pa ng stress. Gusto mo kapag andyan na yung in case na, yun nga, halimbawa, manganganak yung person mo or kailangan ng family mo ng mga needs nila. Meron kang nakahanda dito. Talagang tinatabi mo ito, lalo mo pang pinalalago. Kaya lahat ng mga bagay na pinaghihirapan mo, nagkakaroon siya ng, increase. Kasi ang mga Capricorn, napakasipag niyan. Hindi yan titigil hanggat hindi nila
nakukuha yung gusto nila. Lalo na sa mga kailangan ng kanilang pamilya at sa sarili nila. Gusto nila meron talagang nakalaan para dyan. Siguro ang ilan din sa inyo meron isang tao na na nag na nagpa-stress sa iyong buhay. Kaya ka siguro dito nagkakaroon ng depression. Pero sa nakikita ko naman mga Capricorn ay kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo i-balance lahat. At kayang-kaya nyo gawa ng solusyon. Kasi napaka-independent din ng mga Capricorn. Marunong silang balanse ng yung mga problema dumarating sa buhay nila. Marunong silang i-balanse yung kanilang mga dumarating na problema sa kanila. Hindi rin yan basta-basta susugod agad kung ano yung kapag may nangyaring problema. Kumbaga pinag-iisipan nila yan na mabuti, ina-analyze nila kung yung ba talaga ang karapat dapat na solusyon para sa isang problema. Okay. At ang ilan din sa inyo dito ay siguro may mga bala kayong bumili ng may bala kayong bumili ng bahay para sa iyong pamilya. Kaya nakakapag-isip ka pa dito pumunta ng ibang lugar o pumunta ng ibang bansa para dito sa family mo. Dahil meron kang goal na gusto mong maabot. And then ang ilan kaya magkakaroon dito ng may good news na darating sa iyo na ikakasurpresa mo. Siguro ito yung in-applyan mo or inasikaso mo about sa mga business, about sa iyong mga kaperahan. Kaya unti-unti mo itong nakukuha, na-achieve mo lahat ng mga pinaghirapan mo. Kaya may mga mensaheng magaganda na darating sa iyo. Lalong-lalo na siguro dun sa kaperahan na ininvest mo. Kaya ipagpatuloy mo lang yan kung ano yung mga goals mo, mga dreams mo sa buhay. Magkakaroon to ng success. Magiging stable ng iyong finances, and then napaka-secured po ng family. At ikaw din po, at ang yung person mo, napaka-secured kasi napakasisipag nila. Kaya siguro ang ilan din dito ay nagkakaroon ng stress or nagkakaroon ng anxiety kasi may ilang tao na pinag-uusapan ka or binubuli ka. Kaya iniisip mo siguro yung mga sinasabi nila. Kaya masyado ka dito na nagkakaroon ng stress. Nagkakaroon ng anxiety kasi iniintindi mo kasi sila. Kaya ganyan yung nararamdaman mo. Kapag may mga ganitong bagay, mga Capricorn, ilabas nyo na lang po sa kabilang tenga. Tapos isipin nyo lagi yung mga pangarap ninyo na kailangan mong maging matatag, kailangan mong maging mas lalo pang dagdagan ng kasipagan para sa iyong pamilya at para sa iyong mga pangarap na pinoprotektahan at para sa iyong iyong goal, sa iyong sarili
Lalo pat nandito ang goal mo, may goals ka, dapat tanggalin mo tong mga stress mo. Kasi hindi to makakatulong sa'yo kapag lagi mo siyang dala-dala. Capricorn, so ayan po ang sinasabi ni Universe na ituloy mo yung mga plano mo dahil may mga darating sa iyong magagandang balita at unti-unti mo nang matutupad ito, mga tinanim mo, aanihin mo. Tignan pa po natin kung anong gusto sabihin dito ng isang deck. Kung ano ang mensahe dito. May magical unicorn. What would you see, feel, think, and hear if your wish come true? The bottom of the deck is imagine. So, yun nga, listen your true feelings. Don't let others talk you into doing something that you know is wrong. So, ito siguro yung ito siguro yung naririnig mo na mga katrabaho mo or mga friend mo. Ito siguro yung mga nakakapag-stress sa'yo. Kaya kung ano man itong mga sinasabi nila, kung ano man kung pinag-uusapan ka man, wag mo itong masyadong damdamin. Kaya kaya nagkakaroon na ka dito ng bigat sa kalooban mo kasi dinadala mo palagi, lagi mo siyang iniisip. And then in the morning, when you wake up, you have a better idea about what to do. Relax until then. So kapag yun nga, every morning, lagi may bago kang naiisip na idea para sa iyong mga goal. Kaya maging relax ka lang, i-relax mo lang lagi ang iyong isipan ng iyong katawan para lalo ka pang maraming maisip na idea para sa iyong goal. Wag mo masyadong isipin tong mga pinag-uusapan ka or yung mga sinasabi sa'yo, wag mo silang intindihin. Lagi kang makikinig sa nararamdaman mo dahil ikaw pa rin ang gagawa ng successful sa buhay mo. So yan po, Capricorn, ang sinasabi ni Universe sa inyo. Lagi kang maging kang chill ka lang. Huwag mong sila masyadong intindihin. Lalo pat dito sa pangarap mo at dito sa pamilya mo na sisimulan mo. Kasi marami kang gustong gawin sa buhay mo eh. Ito yung may mga hindi rin kasi natin masabi na meron talagang lalabas na ganito kapag may mga dumarating sa buhay mo na achieve mo. Meron yan. Kaya ang gagawin nyo na lang po dyan, Capricorn, let go and ipasa Diyos nyo na lang po. So okay po, yan muna sa ngayon. Thank you for watching. God bless po. Thank you.